Sa kasulukuyang tagpo, nasa harap na siya ng gate. Nakita na ni Jong-a ang lugar kung saan nakatira ang ginoong panganay. Ito ay tinatawag na Wongak Pavilion. Tinitigan niya ito habang sinasabi sa sarili na ito nga pala ang tinutukoy na tirahan. Narinig na ni Jong-a noon na napakalaki ng Wongak Pavilion, pero hindi niya inakala na mas maganda at mas marangal pa pala ito kapag nakita na ng malapitan. Sinabi ng punong tagapamahala kay Jong-a na para malaman kung gaano kalakas at kayaman ang isang pamilya, kailangan lang tingnan kung kaganda at kalaki ang kanilang pangunahing pintuan. Napansin pa rin nila na kahit nagpapalayo at hindi masyadong lumalabas ang ginoong panganay, napakaganda at napakayaman pa rin ng kanyang tirahan. Nagulat ang lalaking nakita ni Jong-a at tinanong kung sino siya. Sinabi naman ni Jong-a na ipinadala siya ng punong tagapamahala upang maging tagapaglingkod ng ginoong panganay. Nagulat at napaisip si Jong-a na kahit maliwanag pa ang araw, ang mga bantay ay tulog o nagpapahinga na lang habang nasa tungkulin. Ipinaliwanag ni Jong-a na hindi lang basta mga bantay ang mga ito, sila ay mga mahuhusay at eksperto sa pakikipaglaban. Sinabi pa niya na kahit hindi masyadong pinahahalagahan ng iba ang ginoong panganay, siya pa rin ay galing sa tunay at pangunahing angkan ng bahay ng espada. Sinabi pa niya na hindi nararapat na karaniwang bantay lang ang nakabantay sa ginoong panganay dahil sa tunay niyang kalagayan. Malumanay at may paggalang na ipinakilala ni Jong-a ang kanyang sarili bilang ang bagong tagapaglingkod na ipinadala para sa ginoong panganay. Inilahad ni Jong-a at ibinigay sa lalaki ang utos at tagubili na galing mismo sa punong tagapamahala. Inutusan ng kanilang pinuno na papasukin na si Jong-a. Sumunod naman agad ang bantay at sinabing gagawin ito. Napansin at napaisip si Jong-a na kahit sinasabing mga eksperto sila, hindi man lang siya sinuri o tiningnan ng maayos bago papasukin. Iniutos na buksan na ang tarangkahan para makapasok si Jong-a. Dahan-daang binuksan ng dalawang bantay ang malaking pinto habang nakatayo sa gitna si Jong-a at naghihintay na makapasok. Habang bumubukas ang pinto, nakatitig lang si Jong-a sa harapan, puno ng pagkamangha at paghahanda sa kung ano ang kanyang makikita sa loob. Pumasok si Jong-a at nakita ang napakaganda, malawak, at puno ng liwanag na lugar sa loob ng Wongak Pavilion. Sinabi ng lalaki na mayroon pa pala siyang nakalimutang sabihin o ipaalam. Mahigpit na ipinagbilin sa kanya na sa anumang pagkakataon ay huwag na huwag siyang lalayo o aalis sa daanan sa loob ng gubat. Nagulat naman si Jong-a sa sinabing ito. Naglakad si Jong-a sa gitna ng gubat at nanatili lamang sa itinakdang daanan. Napansin niyang maganda at maliwanag ang daang tinatahak niya, ngunit kakaiba at madilim naman ang paligid sa gilid nito. Napagtanto ni Jong-a na hindi karaniwan o simpleng daanan lang pala ang kanyang tinatahak sa loob ng gubat. Nalaman ni Jong-a na ang lugar na ito ay mayroong mahigpit at malalakas na sumpa o proteksyon na hindi pa niya nakita o naranasan kailanman. Napagtanto ni Jong-a na kung wala sana ang kanyang kakaibang gintong mga mata, hindi niya malalaman ang panganib at baka may masamang nangyari na sa kanya habang nasa loob ng lugar na iyon. Natuklasan ni Jong-a na hindi lang ilang puno, kundi ang buong gubat sa paligid ng Wongak Pavilion ang yubuo sa malakas at mahiwagang harang o proteksyong iyon. Sabi ni Jong-a, kahit tinitignan lang niya ang ganoong kalakas na proteksyon, parang nararamdaman na niyang napakaliit niya at madali lang siyang mapinsala o mapuksa kung sakaling lumabag siya rito. Patuloy na naglalakad si Jong-a sa gitna ng daanan habang nakapaligid sa kanya ang napakalawak at makapangyarihang mahiwagang harang na sumasakop sa buong gubat. Nagtataka ang nakakakay kay Jong-a dahil mukha lang siyang karaniwang babae na walang espesyal na lakas o kakayahan. Hindi niya maintindihan kung paano nakikita ng ganitong babae ang nakatagong harang ng Wongak Pavilion na hindi naman nakikita ng karamihan. Seryoso at matalas ang tingin ni Jong-a habang patuloy na naglalakad at nag-iisip tungkol sa kakaibang lugar na kanyang tinatahak. Biglang nagulat at napahinto si Jong-a, tila may narinig o nakita siyang kakaiba na hindi niya inaasahan sa kanyang dinadaanan. Sa dulo ng daanan ay nakita niya ang isang lalaking may mahabang itim na buhok, na dahan-dahang lumalapit sa kanya mula sa gitna ng gubat.
Nagulat ang lalaking nakaharap sa kanya at nagtanong kung paano siya nakikita ni Jong-a, dahil tila hindi siya dapat makita ng sinumang nasa labas ng mahiwagang lugar na iyon. Ngumiti ng kakaiba ang lalaki at sinabing tunay na kakaiba si Jong-a dahil nakikita niya siya kahit hindi naman dapat ito mangyari. Labis na nagulat si Jong-a sa sinabi at kinikilos ng lalaki, at hindi niya maipaliwanag kung bakit ganito ang nangyayari sa kanyang harapan. Habang tumititig si Jong-a gamit ang kanyang espesyal na mga mata, nakita niya ang tunay na anyo at kakaibang lakas na nakatago sa lalaking K. Anyang nakaharap. Biglang nagdilim ang paligid at hindi na makita ni Jong-a ang anuman. Nagtataka siya kung saan na siya napunta at bakit naging ganito kadilim ang lahat. Sa gitna ng matinding dilim, may biglang lumitaw na kakaibang liwanag na nakita ni Jong-a. Ang nakita niyang liwanag ay galing sa matang nakatitig ng matindi sa kanya mula sa dilim, na puno ng kakaibang lakas at banta. Biglang nagising o napahinto si Jong-a at napansin niyang nasa loob siya ng malalim at madilim na tubig. Takot na takot siya at halos hindi makahinga dahil sa nakita niya. Habang nasa tubig, nakita ni Jong-a na may maraming kamay at paa na lumalabas mula sa ilalim nito, na tila gustong hilahin siya pababa. Maraming kamay ang biglang umabot at hinawakan si Jong-a mula sa lahat ng direksyon, at pilit siyang hinihila pababa sa madilim na ilalim. Napapaligiran si Jong-a ng maraming madidilim na kamay na humahawak sa kanya kahit saan, at tinatakpan pa ang kanyang bibig. Humihingi siya ng tulong dahil hindi siya makagalaw at lalo siyang hinihila pababa. Puno ng takot at pag-asa ang kanyang mga mata habang paulit-ulit siyang nakikiusap na tulungan siya, dahil pakiramdam niya ay unti-unti na siyang nawawalan ng lakas at pag-asa. Iunat ni Jong-a ang kanyang kamay pataas habang mahina na siyang nakikiusap na sana ay may makarinig at dumating upang iligtas siya. Sa wakas, may isang matibay na kamay ang humawak ng mahigpit sa kamay ni Jong-a upang hilahin siya palayo sa panganib at iligtas siya mula sa pagkahila pababa. Ligtas na nasa yakap na ngayon ni Jong-a ang lalaking tumulong sa kanya. Dahil sa matinding takot at pagod, dahan-daang pumikit si Jong-a habang mahigpit siyang hawak ng lalaki upang hindi na siya muling mapahamak. Habang nakatingin sa natutulog na si Jong-a, sinabi ng lalaking nagligtas sa kanya na tunay na kakaiba at kapansin-pansin ang batang ipinadala ng punong tagapamahala. Matapos ang lahat ng nangyari, natagpuan si Jong-a na mahimbing na natutulog sa loob ng isang maayos at tahimik na silid, na nakahiga sa malambot na kama at nababalot ng kumot. Dahan-daang nagising si Jong-a, umupo sa kama, at nagtatakang tanungin kung saang lugar siya naroroon ngayon. Tinitigan ni Jong-a ang buong silid habang nagtataka pa rin kung nasaan siya. Napansin niyang simple at payak ang ayos nito, ngunit puno ng ganda at kaginhawaan ang bawat bahagi ng lugar. Nang tumayo si Jong-a, aksidente niyang natapakan ang mga nakasalansang aklat at balumbon sa sahig, at isa sa mga ito ay bumukas at nahulog. Nang buksan ang aklat, nakita ni Jong-a na puno ito ng mga guhit at paliwanag tungkol sa iba't ibang halamang gamot, pati na rin ang paglalarawan sa mga bahagi ng katawan at mga tuldok ng enerhiya ng tao. Namangha siya sa nilalaman nito. Dahan-daang inilapat ni Jong-a ang kanyang kamay sa guhit ng katawan sa pahina ng aklat. Habang nakatitig ng matindi sa nilalaman ng aklat, lalong namangha si Jong-a. Natuklasan ni Jong-a na ang mga aklat na iyon ay naglalaman ng napakahalaga at malawak na kaalaman, mula sa mga pamamaraan ng paggamot at lunas ng iba't ibang samahan sa buong bansa, hanggang sa mga sining at pamamaraan ng pakikipaglaban at paghawak ng espada. Lumingon si Jong-a sa napakaraming aklat na nakasalansan sa mga estant sa buong silid, at hindi makapaniwala habang iniisip kung ang lahat ng ito ay naglalaman din ng gayong napakahalaga at pambihirang kaalaman. Labis na namangha at nagulat si Jong-a habang iniisip na ang mga aklat na naruroon ay ang mga dapat sana ay itinatago lamang sa loob ng palasyo ng emperador, ngunit narito at nasa kanyang harapan. Hinawakan ni Jong-a ang kanyang ulo habang puno ng pagtataka at kalituhan. Sa sandaling iyon, biglang damaloy ang kakaibang pakiramdam sa kanya habang ang kanyang mga gintong mata ay kumikinang ng mas matindi. Biglang bumukas ang pinto ng silid habang may mga talulot na dala ng hangin na pumasok kasabay ng liwanag.
Lumingon si Jong-a patungo sa pinto habang napapaligiran ng malalambot na liwanag at mga lumilipad na talulot. Namangha siya at napabuntong hininga ng mahina. Sa labas ay bumungad ang napakaganda at malawak na tanawin ng isang sinaunang lungsod. Napansin ni Jong-a na bagaman panahon pa ng taglamig sa labas, ang loob at paligid ng lugar na ito ay mainit, masigla, at parang napapaligiran ng ganda at lamig ng tagsibol. Ito ang lalaking nagligtas kay Jong-a. Magalang at mahinahon siyang nagtanong kung mahimbing ba ang naging tulog nito, at sinabing bumaba na lamang si Jong-a sa ibaba kapag handa na siya. Napatanong din siya, na kung yan na daw ba ang eldest young master. Sa wakas, napa-oo siya bilang sagot. May nagtanong kung ang pangalan ba ng kausap niya ay Jong-a. Kinumpirma ng babaeng tinanong kanina na tama nga ang kanyang pangalan. Pagkatapos ay sinabi ng lalaking nakaupo sa harap niya na naalala niyang noong una ay tila napakabigat ng kanyang kalagayan. Nagulat at nagtanong ang babae kung ano ang ibig sabihin ng sinabi sa kanya. Pagkatapos ay bigla niyang naalala at napagtanto na siya nga pala ay nawalan ng malay at nahulog sa loob ng gubat noon. Tinanong ng lalaki kung hindi ba ito naaalala ng babae. Sinabi niyang malinaw niyang natatandaan na bigla na lang nahulog sa kanyang mga bisig ang babae. Ngunit kinabahan at mariing sinabi naman ng babae na wala siyang natatandaan tungkol doon. Sinabi ng lalaki na nakita niya si Jong-a na walang malay habang naglalakad siya noon. Idinagdag pa niya na kahit mainit sa loob ng Wongak Pavilion, maaari pa ring nagkaroon ng malubhang kapahamakan sa dalaga kung nahuli pa siya ng kaunti sa paghahanap at pagtulong dito. Yumuko ng malalim bilang pasasalamat si Jong-a. Sinabi niyang hinding-hindi niya makakalimutan ang kabutihang ginawa ng lalaki sa pagliligtas sa kanyang buhay. Ipinangako pa niya na mula ngayon ay ibibigay niya ang lahat ng kanyang lakas at iaalay pa ang kanyang buhay sa paglilingkod sa kanya. Sinabi ng bida na hindi pa niya sinasabing tatanggapin niya si Jong-a. Tinanong pa niya kung sarili lang ba talaga ng dalaga ang nagpasya na maglingkod sa kanya ng kusa. Idinagdag pa ng bida kung baka utos pala ito ng punong tagapamahala. Sinabi rin niya na tila ba ang nasabing punong tagapamahala na ang nag-uutos sa kanya, gayong siya naman talaga ang panganay na Ginoo. Ibinaba ng lalaki ng malakas ang nakatuping papel sa sahig at sinabing bawiin na ang sinabi o pangakong iyon. Labis na nagulat si Jong-a sa narinig at nakita niya, nanlalaki ang kanyang mga mata. Bumagsak sa sahig si Jong-a at yumuko ng sobra bilang paghingi ng paumanhin sa lalaking nakaupo na siyang panganay na Ginoo. Sinabi niyang humihingi siya ng tawad at kahit nananaisin pa ng lalaki na parusahan o patayin siya ay tatanggapin niya ito. Nagulat at sinabi ng lalaking nakaupo na nakapagtataka ang ginagawa ni Jong-a. Nagpagod nga siya at iniligtas ang buhay nito, ngunit ngayon ay siya pa rin ang humihiling na siya ay patayin na lamang. Sinabi ni Jong-a na ituturing niyang utang na loob habang buhay ang pagliligtas ng lalaki sa kanya. Ipinangako pa niya na gagawin niya ang anumang hilingin ng binata bilang pasasalamat. Napansin na ang mga mata ni Jong-a ay kumikinang na parang may gintong liwanag. Dahil dito, biglang napagtanto ng lalaki na siya pala ang babaeng nakilala niya noong kanyang nakaraang buhay. Nakangiti ng may pagtatagumpay ang lalaki habang iniisip na kahit hindi sila nagkaharap ng tuwiran noong kanyang nakaraang buhay, napakalungkot at kakaiba pa rin ng kanilang kapalaran. Ipinakita ang kumikinang na gintong mata ni Jong-a, at tinukoy siya bilang ang mangkukulam na may gintong ma. Habang nakaluhod si Jong-a sa sahig, tinanong siya ng lalaki kung marunong ba siyang magluto. Nagulat at nagtaka naman ang dalaga sa tanong na ito. Lumapit ng mas malapit ang lalaki kay Jong-a at inulit ng malinaw ang tanong kung marunong ba talaga itong magluto, habang nakatingin ng diretso sa kanya. Ngayon, isang malakas na apoy ang ipinakita sa atin, mukhang nagluto na ata si Jong-a. Habang nasa kusina at nakahawak sa kanyang noo, iniisip ni Jong-a na ang lahat ng ito ay nangyari lamang dahil siya ay nawala ng malay noon sa daanan sa loob ng gubat. Naalala ni Jong-a na may nakita talaga siyang kakaiba at nakakatakot noong siya ay nawalan ng malay. Iniisip niya kung ito ba ay panaginip lamang o may tunay na nangyari sa kanya noon. Nakaupo si Jong-a sa sahig ng kusina habang nakahawak sa sandok.
Malalim siyang huminga at bumantong hininga dahil sa dami ng iniisip at nararamdaman niya. Hinawakan ni Jong-a ang kanyang ulo habang pinipilit na pakalmayan ang sarili. Sinasabihan niya ang kanyang sarili na maging matatag muna at ituon ang pansin sa paghahanda ng pagkain. Naisip ni Jong-a habang nasa kusina na nagtataka siya kung bakit napakadali para sa kanya na mawalan ng pagpipigil at mabalisa sa ganitong paraan. Habang maingat na naghihiwa ng pagkain, iniisip ni Jong-a na kahit mahusay siya sa pagkontrol sa sarili, hindi niya maunawaan kung paano nagawang bag. Uhin at guluhin ng lalaki ang kanyang damdamin nang hindi man lang siya nawawalan ng kapangyarihan o kontrol sa sitwasyon. Nagtataka siya kung ang lalaki ba ay ang tinatawag na, ang walang espada. Habang naghihiwa si Jong-a, biglang lumapit ang lalaki at nagtanong kung bola-bola ba ang hapunan ni La. Akala naman ni Jong-a ay hindi iyon ang mahalagang pag-usapan sa ngayon, ngunit bigla siyang natigilan nang makita ang lalaki sa kanyang tabi. Nagulat at napatayo si Jong-a nang makita ang lalaki sa kanyang harapan. Nagtaka naman ito at sinabing tila kakaiba ang sinabi ng dalaga, dahil kung nagluluto sila ngayon, ano pa ba ang mas mahalaga kaysa sa kung ano ang ilalagay sa pagkain? Agad namang sumagot si Jong-a na hindi, mahalaga talaga ang pagkain. Idinagdag naman ng lalaki na nagugutom na siya kaya pakiusap ay huwag masyadong patagilan ang paghahanda nito. Namula at kinabahan si Jong-a sa sinabi ng lalaki, at mahinahong sumagot ng, opo. Inihanda na ni Jong-a ang pagkain at magalang na sinabing sana ay masiyahan ito ng panganay na Ginoo. Humanga naman ang lalaki at sinabing napakarami at napakahusay ng kanyang ginawa sa loob lamang ng maikling panahon. Habang nakaupo sa hapagkainan, sinabi ng lalaki kay Jong-a na huwag na lamang itong tumayo sa gilid at maupo na rin sa tabi niya upang sabay silang kumain. Tumanggi si Jong-a at sinabing hindi siya uupo o kakain kasabay nito. Sinabi niyang hihintayin na lamang niyang matapos kumain muna ang panganay na Ginoo bago siya kumain. Ngunit matigas at maikli ang utos ng lalaki na umupo na si Jong-a. Sinabi ng lalaki na huwag na siyang pagawin pa ng utos ng pangalawang beses. Sumunod na lamang si Jong-a at mahinahong sumagot na naiintindihan na niya at susunod sa utos. Matapos sumagot na nauunawaan na niya, kumuha ang lalaki ng bola-bola gamit ang kanyang mga kawayang kubyertos at inaluksi. Jong-a natikman din ito. Nagulat si Jong-a habang hawak ang kanyang mangkok, ay napaupo na lamang sa binata. Inalok pa ng lalaki ng isa pang pagkain si Jong-a, habang ang dalaga ay puno ng paggalang na nag-iisip na hindi maaaring siya ang maunang kumain bago ang kanyang Panginoon. Hinikayat pa rin siya ng lalaki na huwag nang mag-alinlangan pa at kumain na. Sumunod na si Jong-a at sinimulang kainin ang inihandang pagkain habang namumula pa rin at kinakabahan. Habang hawak pa rin ang kubyertos at may halong pagkagulat at paggalang, sumagot si Jong-a na oo, masarap ang pagkain. Nang tanungin siya kung ito ba ay masarap. Matapos marinig na masarap ang pagkain, kumuha rin ang lalaki ng bola-bola at sinabing tikman na rin niya ito. Nagpuri ang lalaki kay Jong-a matapos tikman ang pagkain. Sinabi niyang napakasarap nito at may likas na husay siyang magluto, bagaman simple lamang ang paghahanda. Maganda at malalim pa rin ang pagkakabagay ng mga lasa. Matapos purihin ang pagkain dahil sa napakasarap na lasa, inabot ng lalaki ang kanyang mangkok at humiling na bigyan pa siya ng isa pang punong mangkok. Nakangiting sinabi ng lalaki habang kumakain na napakasarap ng pagkain, kaya humiling siya na dagdagan pa siya ng isa pang mangkok. Habang lumipas ang oras at naging gabi na, patuloy pa rin siyang humihiling na dagdagan pa siya ng isa pang mangkok at kaunti pa ng pagkain. Humingi ng paumanhin si Jong-a at sinabing wala ng bigas na maihahain pa. Bagaman medyo hindi pa lubos na busog at tila may kaunting pagkadismaya, sinabi ng lalaki na marahil ay sapat na iyon at magpapaalam na muna siya upang umalis. Habang naglalakad palayo ang lalaki, nagtanong si Jong-a kung dapat ba siyang maghanda ng tsaa. Sumagot naman ang lalaki na hindi, at mas mainam kung alak na lamang ang ihahanda sa halip. Habang nakaupo sa labas sa ilalim ng gabi, nagtataka ang lalaki kung bakit hindi pa rin siya lubos na busog ka. Napakarami na niyang kinain.
Iniisip niya na marahil ito ay dahil sa pamamaraan o aklat na tinatawag na, kasulatan ng pag-alog sa kalangitan sa pamamagitan ng pagpigil sa kadiliman. Naisip ng lalaki habang nakangiti na ang kapalit ng pagkakaroon ng kapangyarihang makapagbalik ng oras at mabago. Ang tadhana ay walang iba kundi ang pagkakaroon ng labis at hindi mapupuswang kagutuman. Habang tumatawa ng mahina sa kanyang sariling pag-iisip, isang malalim at misteryosong tinig ang nagtanong kung totoo nga ba iyon. Labis na nagulat ang lalaki habang may nakahawak sa kanyang mukha. Habang nakahawak pa rin sa kanya ang misteryosong nilalang, patuloy na umuulit sa kanyang isipan ang mga salitang, babae, ang itinakda ng tadhana. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, napaliligiran ng maitim at lila na usok o kapangyarihan ang lalaki habang nakaupo sa gilid ng gusali. Ang mukha ng lalaki ay naging seryoso at puno ng pag-iisip, habang ang mapanglo at makapangyarihang usok ay patuloy na umiikot sa kanyang paligid. Lumapit ang nakakatakot na anino sa kanya at sinabing, itinakda ng tadhana, dumating na ang tamang panahon. Habang may mabilis na pagkilos at paglabas ng madilim na kapangyarihan, idinagdag ng nilalang sa kanyang sinabi na, tara na at tamasahin natin ito. Ang lalaki ay biglang gumalaw ng mabilis, napaliligiran ng madilim na enerhiya, habang nakangiti ng may kakaibang pananabik at paghahanda sa kung ano ang darating. Habang kumakalat ang makapangyarihang madilim na enerhiya sa paligid, nagsalita ang tinig na,